Year 2022, nagsimula akong mag-record ng daily sales ng store namin gamit lang yung notebook at ballpen. Pero habang tumatagal, naisip ko, bakit hindi ko kaya gawing digital para mas madali yung flow ng business namin? So, kaya ginawa ko yung sales tracker spreadsheet na to, na simple lang pero useful, especially pagdating sa mga sari-sari store owners, small business owners, and online seller na katulad ko. So, kung papansin nyo, ito yung ating sales tracker spreadsheet. Dito, ginawan ko ng each month na sheet para each month matatrack nyo ang inyong sales and profit. So, basically, meron na tong from start ng January, February, until December, hanggang December. So, ayan. This 2025. Kung mapapansin nyo din, meron na tong dates. Updated dates na rin yan based sa calendar year ngayong 2025. So, paano nga ba gamitin itong sales tracker natin? So, example natin itong month of July. Dito, meron tayong column kung saan meron tayong target and actual sales sa sales tracker natin. So, basically, each month, magsiset ka ng target na sales mo for your store or for your business. So, pag sa mga sari-sari store owner, ito yung kadalasan na term na ginagamit. Monthly sales or daily sales, online payment, kung tumatanggap ka ng payment via GCash, bank transfer, and other e-wallet na payment. G-profit, meaning if nagpapa-cash in and cash out ka sa store mo, ito yun, ika-calculate nyo automatic yung magkano yung nagiging profit mo each month. E-loading, nandito na rin, and then yung SEP, ibig sabihin, ito yung store sa emergency fund. Ibig sabihin, each month, meron kang siniset na target kung magkano yung itatabi mong emergency fund galing dun sa kinita mo sa store nyo. So, nilagay ko na rin dito yung OPEX expenses. Ang meaning ng OPEX is operational expenses. Ano yung mga ito? Ito yung, for example, yung rent, yung water bill, electricity, and etc. So, nilagay ko na rin dito yung COGS expenses, yung mga cost of goods sold na binibili natin kay supplier or yung mga stocks nyo na converted into cash. So, ilalagay nyo lang dito yung target goal nyo na income. For example, natin, ang target income nyo ngayong July is 100,000 this month. As you can see, makikita nyo, magkakaroon siya ng progress bar, and then, kung ilan yung natitirang balance dun sa target nyo. Magkakaroon nyo ng automatic computation kapag nag-i-input na kayo ng daily sales data nyo. So, for example, ang target nyo din, payment online, is 20,000. Then, sa cash in and cash out nyo, for example, nag-target kayo ng 5,000 sa e-load, and then sa emergency fund, 5,000, and then sa operational expenses, ito yung mga usually fixed ito. For example, makukompute nyo na to kung magkano yung renta nyo, magkano yung bill nyo. Yung estimated nyo lang na nagiging monthly bill nyo ng Meralco, isama nyo na. So, dapat yan, alam mo yan each day, kung magkano yung, or each month, kung magkano yung operational expenses nyo. For example, ang operational expenses nyo this month, nag-set ka ng budget na 2,500. For example, di ka nagre-rent. And then, yung cost of goods sold mo is, let's say, 50,000. Ayan. So, as you can see, nagkaroon na siya ng progress bar. Dito, may makikita kayong color white. Kasi hindi ko siya pinormulate kasi kayo yung magsiset kung magkano yung gusto nyo or desired nyo na emergency fund sa inyong store. So, dito sa column ng daily sales, meron ako nilagay ditong sales, cash, and lagi ibig sabihin yung daily income nyo, daily sales nyo, dito nyo i-input. For example, noong July 1, kumita kayo sa store nyo ng 15,000, and then yung online payment, may nag-send sa inyo, for example, 1,000. And then, yung cash in and cash out nyo is kumita kayo ng 600. And then, sa e-load, kumita kayo ng 200. Ayan. So, makikita nyo, nag-automatic siyang compute or automatic siyang mag-calculate dito sa tab na, sa column na to. So, itong mga naka-highlights na red, na gray, do not edit this section kasi meron akong nilagay na formula dyan, and kung hindi ka techie, masisira mo yung computation ng sheet. So, for example, another sales data nung July 2, for example, kumita ka naman ng 16,000, then sa online payment, 500, then 600 ulit sa cash in, cash out, and then 200. Kung makikita nyo, nag-additional siya, at makikita nyo rin dito kung ilan na lang yung amount na kailangan nyo buuin until mag-end of this month. Pag-scroll down nyo yung sheet nyo, may makikita kayo dito weekly sales target. Naka-automatic na to once na mag-set kayo ng target per month. For example, nag-set kayo ng target
nag-set kayo ng target na 100,000, hahatiin nyo yun kung ilang weeks yung numbers na to by this month. So, ang nakalagay is 24,000. Combination na siya ng sales, cash, and then online payment. And then, pinagsama ko na rin dito yung cash in, cash out, and then yung e-load profit. So, dito, may papansin nyo sa number 1, ito yung week 1. Dahil July 1 and July 2 pa lang yung nilalagay natin na sales data, dun siya papasok kasi nandun siya sa first week. Next is, sa kabilang side, meron ako nilagay dito na monthly budget. Dito, usually, kailangan mo mag-budget naman talaga sa store niyo. For example, sa groceries. Yung groceries niyo, kailangan mag-set ka ng budget each month. Budget allocation siya para din sa mga suppliers mo para hindi ka mag-overstock, para align pa rin siya din sa gusto mo, sa goal mo. And then, yung OPEX nyo, dito nyo ilalagay. Okay, for example, yung electricity nyo, due date niya, naka-auto na rin to sa date. Double click nyo lang, and then for example, yan, due date na today, ayan, naka-automatic na yan, lalagay nyo lang yung amount, kung magkano, for example, ang electricity nyo is 200, and then, gaano na siya. Dito makikita nyo yung kung bayad na ba kayo sa ano, para natatrack nyo rin kung natatrack nyo yung monthly bills nyo. Then dito, magkakaroon ito ng, for example, mag-set tayo kasi kailangan mag-set talaga kayo ng budget pag dyan. So, kayo nang bahala kung magkano yung budget nyo sa each section na to. Kasi, depende yan sa store nyo, depende rin yan sa expenses nyo. So, halos pares lang naman kung sari-sari store kayo, ganito din yung magiging expenses list nyo. Pero kung online seller kayo or other businesses, you can edit din naman to. For example, pag inalis nyo yung groceries, papalitan nyo siya ng, for example, stocks or materials. Let's say, nag-online seller kayo ng, soap. For example, nag-angkat kayo ng, let's say, product supply. Ayan. So, kailangan nyo i-edit sa category dito yung product supply. Kasi, hindi siya for example, ito, inalis natin sa grocery. Kapag nag-set kayo ng expenses nyo sa expenses tracker, hindi nyo matatrack yung amount. Let's say, bumili kayo ng stocks nyo ngayon. And then, dahil pinalitan nyo ng product stocks, ayan, wala ditong option na product stock. So, kahit ilagay nyo yung amount, hindi siya mapupunta doon sa monthly. Ayan, kung makikita nyo sa actual, wala siyang number kahit naglagay kayo ng amount. Meaning, kapag nag-change kayo ng data dito sa expenses list, kailangan nyo din i-change yung data dito sa category. So, ang gawin nyo lang is, click nyo lang yung drop down, and then click nyo itong parang pen, and then edit nyo lang kung saan yung inalis nyo. For example, itong groceries, pinalitan natin, di ba, ng product stocks. Yan. Product supplies pala. Kailangan same siya. Then, click na lang done. Then, apply to all. And then, kailangan nyo siyang, pag ganito, pinalitan nyo na yung category, hindi pa rin siya lalabas, diba? Kasi meron siyang formula dito sa actual column. So, sa actual column, may nilagay ako mga formula dyan. Kaya siya naka-highlight na gray. Kasi hindi siya pwedeng i-edit basta-basta kung hindi kayo maalam sa spreadsheet. So, pag ganito, kailangan nyo rin siyang palitan ng product supply. Kailangan magsasame sila ng details. Kasi pag hindi sila same ng spelling, for example, nagkamali ka may S, hindi pa rin yan makakompute. See? Hindi nyo na-compute. Pero kung same sila ng details, yan, supply, makakompute niya yung amount na nilagay mo dito. So, click mo lang dito kung cash on hand mo ba yung pinambayad or bank, ganyan. So, dito nakalagay. Ganun din, kung papalitan nyo yung mga details dito, kailangan nyo i-edit yung mga data. Click nyo lang din yung drop down and then palitan nyo yung mga gusto nyo tanggalin at i-update nyo yung mga gusto nyo baguhin. So, sa color naman, pwede nyo baguhin yung color. Ayan, pwede nyo baguhin yung mga color. Yun nga lang, magmamanual kayo ng color. And I suggest, yung mga naka-highlight na gray is huwag nyo na siyang galawin para hindi magkaroon ng error yung function ng mga formula. Then, after that, dito may nilagay akong monthly report, mini monthly report. So, dito may makikita kayong
may makikita kayong monthly sales, kung ano yung araw-araw na pumapasok na sales sa inyo, and then ganun din sa cash in and e-load nyo, mag-automatic siyang compute. Tapos, kapag nalagyan nyo na yung operational expenses nyo and then yung other expenses nyo and then yung savings and emergency fund nyo, for example, nag-end of the month na, tapos yung naipon nyo, ang gusto nyo lang kuhanin ng emergency fund is 3,000, automatic siyang pupunta dito. Then, may nilagay ako dito, owner salary. Ibig sabihin, kung magkano yung desired nyo na pasahod sa sarili nyo, or kung magkano yung gusto nyo kuhanin sa kinita nyo this month. So, yung monthly report natin, nandito na yung monthly sales nyo, yung cash in and e-load nyo na in-input. Tapos, dito na rin ililis na natin yung savings, operational expense, cost of goods sold, and other expenses. Ang total sales nyo is 34,100. Then, total expenses nyo is 5,000. Meron pa yung gross profit na 29,100. So, for example, ang gusto nyo lang kung is 9,000. So, meaning, meron kayong 20,100 na net profit. Ibig sabihin, kita nyo na yan, na-less nyo na kasi lahat ng expenses nyo. As long as matatrack nyo lahat ng expenses, may input nyo yung data dito sa spreadsheet, mag-automatic compute siya. At mas madali nyo makikita yung net profit nyo. So, for example naman, kumuha kayo nung lagpas doon sa net profit. For example, kumuha kayo, ang desired nyo talaga is mag kayo ng 30,000. Mag-negative kayo, mag-automatic siyang red. Yan. So, ganun yung function nitong ating spreadsheet. And dito, meron akong nilagay na summary report kung saan makikita nyo yung year overview ng each month. Dito makikita nyo yung total sales, total expenses, gross profit, owner salary, net profit, and then sa dulo, yung total. Ayan. So, ito mga sample data ko na lang to simula nung January to June. And nag-add din ako dito ng chart para makita nyo kung mas mataas ba yung net profit nyo or yung total sales nyo. So, ayun lang. Ang bonus sheet ko sa inyo, ang bonus na sheet na ginawa ko is itong mini digital calculator. Yan, meron ako nilagay dito yung digital calculator na usually ginagamit ko to personally pag may i-deposit ako sa bank para mas ma-organize ko yung mga numbers. Kasi pag mag-deposit ka sa bank, ang coins is kailangan per pack is 100. So, kailangan ko malaman kung ilan yung quantity each coins. So, kung i-deposit ko siya sa bangko, and then ganun din sa banknote. So, mas nadadalian kasi ako pag automatic na yung computation niya. For example, meron kang tatlong pack ng 20s na coin. So, 20s times tatlong 100 per pack times 3, so 300. Mag-automatic yan, 6,000 yung halaga ng tatlong pack na yun. So, ganun lang kadali gamitin itong sales tracker natin. So, hopefully, mag-gets nyo yung demo na ginawa ko. And kung meron kayong question, ayan, feedback, kindly message me or email me at Puro Digital Services. So, currently, I have 9 left na free para sa mga business owner na gustong matry yung sales tracker namin or ng free. Kasi after 15 business owner, iti-turn ko na siya into digital products. So, ibebenta ko siya online na with an update. Siyempre, mas upgraded version and then mas personalized. Now, kung gusto niyo matry and curious kayo or gusto niyo lang matry na into digital, so, mag-sign up lang kayo dun sa pinost ko na sales tracker template.